Napansin mo na ba ang kakaibang karanasan na ito? Yung bigla ka na lang magigising sa kalagitnaan ng gabi, lalo na sa bandang 3:00 ng umaga. Parang may hindi maipaliwanag na pakiramdam na bumabalot sa'yo. Parang may mensaheng gustong iparating. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Bakit kaya ito nangyayari? Pag-usapan natin ang sagot sa likod ng misteryosong oras na ito. Ang 3:00 ng umaga ay itinuturing na isang makapangyarihang espiritual na oras sa maraming paniniwala. Sa Kristyanismo, sinasabi na sa ganitong oras, bukas na bukas ang ating puso't isipan upang tumanggap ng mga mensahe mula sa Diyos. Parang ito ang sandali kung kailan mas madaling maramdaman ang kanyang presensya. Sa kalagitnaan ng katahimikan ng gabi, ang mundo ay tila humihinto at wala tayong ibang maririnig kundi ang paghinga ng ating kaluluwa. Sa ganitong kalmadong kalagayan, mas malinaw nating maririnig ang tinig ng Diyos, ang kanyang mga gabay, paalala o kahit ang kanyang pagtawag na mapalapit pa sa kanya. Marahil ito ang dahilan kung bakit tila espesyal ang 3:00 ng umaga, isang oras ng malalim na koneksyon sa banal. Maaaring ang dahilan kung bakit ka nagigising sa bandang 3:00 ng umaga ay dahil tinatawag ka ng Diyos upang manalangin. Isipin mo ito. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, kapag ang lahat ay natutulog at ang ingay ng mundo ay naglalaho, ito ang perpektong pagkakataon para sa isang personal na pag-uusap sa may kapal. Hindi ba't minsan ang puso mo ay tila punong-puno ng emosyon? Maaaring ito'y mga alalahanin, takot o pasasalamat na hindi mo maipahayag sa abala ng araw. Sa ganitong sandali, maaaring sinusubukan ng Diyos na buksan ang pintuan ng iyong puso. Ang 3:00 ng umaga ay parang paalala na, narito ako, kausapin mo ako. Sa panalangin, maari mong hilingin ang kanyang gabay sa mga bagay na bumabagabag sa iyo, mga desisyon, relasyon o hinaharap. Ito rin ang tamang oras upang magsabi ng salamat sa mga biyayang natanggap mo, kahit na sa mga maliliit na bagay na madalas nating binabaliwala. Sa oras na ito, mas malalim ang koneksyon natin sa Diyos dahil walang distractions, walang abala mula sa trabaho, telepono o ibang tao. Para bang ang mundo ay pansamantalang huminto at ikaw lamang at siya ang naroroon. Maaari mong maramdaman ang kakaibang kapayapaan na dahan-dahang bumabalot sa iyo habang nagdarasal ka. Kaya't sa susunod na magising ka ng ganitong oras, subukan mong ipikit ang iyong mga mata, ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at sabihin, Panginoon, naririto po ako. Ano po ang nais ninyong sabihin sa akin? Maaaring ang simpleng panalangin ito ang magsisilbing sagot sa tanong na matagal mo nang hinahanap. Hindi natin maitatanggi na ang paggising mo sa bandang 3:00 ng umaga ay maaaring hindi lamang isang simpleng pagkakataon. Maaaring ito'y isang babala o paalala mula sa Diyos. Sa tahimik na oras na ito, binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang magnilay-nilay, isang pagkakataon na madalas nating nakakaligtaan sa abala ng ating pang-araw-araw na buhay. Maaring mayroong isang aspeto ng iyong buhay na kailangang pag-isipan o ayusin. Ito ba'y isang desisyon na matagal mo nang iniiwasan? O marahil isang relasyon na nangangailangan ng pagpapatawad at pagkakasundo? Sa ganitong kalagayan, ang paggising mo ay tila isang banayad na paraan ng Diyos upang pukawin ang iyong pansin. Sa tahimik na sandaling iyon, maaaring may dala siyang mensahe na kailangan mong harapin. Marahil ito'y paalala na magtiwala ka sa kanyang plano. Kahit pa parang hindi mo nauunawaan ang mga nangyayari o kaya na may tawag na baguhin ang mga bagay na pumipigil sa iyo sa pag-abot ng mas malalim na koneksyon sa Kanya. Kapag naramdaman mong tila may nais sabihin ang Diyos sa iyo, huwag mong baliwalain. Pakinggan mo ang sinasabi ng iyong puso. Marahil ito ang panahon upang buksan ang iyong sarili
sa pagpapatawad, pag-amin ng pagkakamali o pagtanggap sa pagbabago na matagal mo nang tinatanggihan. Kaya't kung magising kang tila may mabigat na mensahe, huminga ng malalim at itanong sa Diyos, Panginoon, ano po ang nais ninyong ipaabot sa akin? Ang mga sagot ay maaaring hindi agad-agad dumating, ngunit sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya, mauunawaan mo rin kung ano ang ibig niyang sabihin. Alam mo ba na ang 3:00 ng umaga ay hindi lamang isang tahimik na oras, kundi ito rin ang panahon ng pagpapagaling sa kalikasan man o sa ating espiritual na buhay. Ayon sa agham, ang ating katawan ay aktibong gumagawa ng proseso ng pisikal na pagpapagaling sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga selula ay nagre-repair, ang immune system ay nagpapalakas, at ang ating buong katawan ay naghahanda upang harapin muli ang hamon ng bagong araw. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kahulugan ng oras na ito. Sa aspeto ng espiritualidad, maaaring ito rin ang sandali kung saan inaanyayahan tayo ng Diyos na humingi ng kagalingan. Sa mga pagkakataong nararamdaman natin ang bigat ng ating nararanasan, pisikal na sakit, emosyonal na sugat o espiritual na kawalan ng direksyon, ang 3:00 ng umaga ay tila paanyaya mula sa Diyos upang ipagkatiwala sa Kanya ang ating mga dinadala. Maaaring ito ang tamang oras upang sabihin, Panginoon, pagalingin niyo po ako. Hindi lamang tungkol sa katawan ang usapan dito, kundi pati na rin ang ating puso't isipan. Ito ang oras upang humiling ng kapatawaran, pag-asa at lakas. Kung may sugat na iniwan ng nakaraan, maaari mo itong ialay sa Kanya upang tuluyang maghilom. Sa katahimikan ng oras na ito, maaaring maramdaman mo ang kapayapaan na unti-unting bumabalot sa iyo, isang tanda na ang Diyos ay kasama mo sa iyong proseso ng pagpapagaling. Kaya kung magising ka muli sa oras na ito, buksan mo ang iyong puso at sabihin, Panginoon, kayo po ang aking kagalingan. Sa inyo ko po ipinagkakatiwala ang lahat. Isipin mo ito, bigla kang nagising sa kalagitnaan ng gabi, bandang 3:00 ng umaga, at parang may hindi maipaliwanag na tawag na bumabalot sa iyo. Maaring ito ay hindi lamang simpleng paggising, kundi isang paanyaya mula sa Diyos. Isa itong tahimik na paalala na ikaw ay may layunin, isang misyon na espesyal na inilaan para sa iyo. Sa sandaling ito, ang Diyos ay maaaring nagpapakita ng bahagi ng Kanyang plano para sa iyo. Maaring hindi ito laging malinaw sa una, ngunit ito ang oras upang buksan ang iyong puso't isipan sa Kanyang gabay. Ang katahimikan ng gabi ay tila idinisenyo upang madinig mo ang Kanyang tinig nang walang abala mula sa mga ingay ng mundo. Ang layuning ito ay maaaring isang misyon na magdadala ng pagbabago sa iyong buhay o sa buhay ng iba. Maaaring ito ay isang pagkakataon upang maglingkod, tumulong o magbigay inspirasyon. Sa mga ganitong sandali, tanungin mo ang iyong sarili, ano kaya ang gustong ipagawa sa akin ng Diyos? Ang Kanyang plano ay maaaring simple, tulad ng pagpapalaganap ng kabutihan sa maliliit na bagay, o mas malaki, tulad ng pagtahak sa bagong landas na Kanyang inilaan. Huwag kang matakot sa hindi mo pa naiintindihan. Ang 3:00 ng umaga ay isang paalala na ikaw ay hindi nag-iisa sa iyong misyon. Ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang. Kaya't sa susunod na magising ka sa oras na ito, maglaan ng sandali upang magdasal at magtanong, Panginoon, ano po ang layunin ninyo para sa akin? Ang sagot ay maaaring dumating sa paraan na hindi mo inaasahan, ngunit ito'y darating sa tamang panahon. Kaya sa tuwing magigising ka ng 3:00 ng umaga, huwag mo itong baliwalain. Tandaan, maaaring ito ang paraan ng Diyos upang abutin ka sa isang napakahalagang sandali. Isipin mo ang katahimikan ng oras na ito bilang isang espesyal na paanyaya, isang pagkakataon upang kausapin siya, marinig ang Kanyang gabay o maramdaman ang Kanyang kapayapaan. Sa gitna ng lahat ng ingay at abala ng buhay,
ang 3:00 ng umaga ay tila isang saglit na inilaan upang huminto, mag-isip at magtiwala. Maaaring ito ang sagot sa iyong mga tanong, ang lakas na kailangan mo para sa susunod na hakbang, o simpleng yakap ng katiyakan na ikaw ay minamahal at pinapahalagahan. Huwag mong isantabi ang mga pagkakataong ito. Sa halip, buksan ang iyong puso at hayaan ng Diyos na gabayan ka sa daan patungo sa kanyang plano para sa iyong buhay. Sa oras ng katahimikan, nariyan siya, naghihintay lamang na mapansin mo,